Sa pagkatalo nga kahapon ng Houston Rockets sa Game 7 laban sa Golden State, tuluyan na nga silang malalaglag sa playoffs. Ibig sabihin makakapag-focus na nga sila sa gagawing plano sa off-season. At isa sa mga posibleng gawing trade ay ang pagpapaalis kay Jalen Green na siyang may kasalanan bakit sila nahirapan at natalo sa serye matapos itong maging sobrang inconsistent. In fact, isang beses lang naman nga ito nagkaroon ng magandang performance sa buong series. Dahil dyan, suggest ng mga analyst gamitin si Jalen Green bilang trade asset upang makakuha ng mas magaling na superstar na kayang pangunahan ang Houston Rockets next season. Nailan pa nga dito ang nagsasabi na si Green nga daw ang pinakasaktong player na maipang-o-offer sa Phoenix Suns para makuha si Kevin Durant na inaasahang magiging available sa trade market kapag nagbukas na ang off-season. Kaya delikado ang kalagayan ngayon ni Jalen Green sa Houston Rockets. Samantala, pinangako nga po ni Rob Pelinka sa Los Angeles Lakers na gagawa siya ng paraan para makakuha ang kanilang team ng bagong sentro para kina LeBron James at Luka Doncic. Kaya hindi na nakapagtataka bakit napakaraming mga big man ang nakadikit ngayon sa team. Willing rin naman si Pelinka gumawa ng isang malaking trade upang matupad lamang ang pangako nila LeBron at Luka. Ngunit ayon sa isang insider, mukhang hindi na rin naman kailangan pa ng Lakers na mag-trade para makakuha ng bagong sentro bagkus kailangan lamang nila makipagagawa sa free agency. Sa dami ng mga sentro at magiging available dito at isa sa mga latest na napabilang dito ay si Steven Adams na magiging isa ng ganap na free agent matapos magtapos ang kanyang kontrata. Ibig sabihin magiging madali lamang pa na kina Rob Pelinka na kunin ito sa market na hindi sila nagsasakripisyo ng mga player. Though hindi ganun ka-athletic at gumagawa ng mga alley-oop dunks si Adams, napakasolido pa rin naman ito bilang sentro dahil sa naibibigay niyang solid screen, pagkuha ng offensive rebounds, especially ang depensa sa ilalim ng basket na siyang kulang sa lineup ng Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, matapos nga pong matalo ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 laban sa Indiana, delikado nga po ang kalagayan nila ngayon dahil bukod sa naagawan sila ng home court advantage, isa na rin namang must-win game ang Game 2. In fact, kapag natalo sila dito, posible silang mawalis at hindi na sila makabalik pang muli sa home court sa Game 5. Kaya kailangan nga po ng Cavaliers gawin ang lahat upang maipanalo ang Game 2 dahil kung hindi, maaga nga silang malalaglag at siguradong pagtatawanan ng halos lahat ng mga fans. At ayon sa pinakahuling inilabas na balita, hindi nga kagaya sa Game 1, mas magiging desperado ngayon ng Cavaliers lalo na si Donovan Mitchell. At maganda pa dyan, meron nga silang re-rest back dito si Darius Garland na inaasahang makakapaglaro na next game. Sapat na rin naman ang ilang araw na pahinga nito sa team matapos siyang ma-injury sa paa kaya sa kanyang pagbabalik expected na magkakaroon agad ito ng malaking impact sa Game 2. Nga pala mga idol, napakagandang laro ngayon ang ipinakita ng Denver Nuggets matapos nilang ma-upset sa Game 1 ng OKC Thunder dahil sa game-winning 3-pointer ni Aaron Gordon.